Inaanyayahan ko po kayong makinig at magnilay sa ating ebanghelyo ngayong araw. Ang ating magandang balita ay mula sa aklat ni Lucas 1:26-38. Ang pagpapahayag tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao na Elizabeth, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazaret, isang bayan sa Galilea. Sinugo niya sa isang dalagang nagngangalang Maria na natatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking mula sa angkan ni David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, sinabi nito, "Magalak ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos. Sumaiyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganitong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay naglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari? Gayong ako'y isang dalaga." Sumagot ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Alamin mo rin na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay nagdadalang tao sa kabila ng kanyang katandaan. Siya'y malapit ng manganak, bagamat sinasabi ng mga tao na siya'y baog, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito ang salita ng Diyos. Ating pagnilayan ang ebanghelyo ng Lucas 1:26-38 ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang paanyaya para sa atin na pagnilayan ang pananampalataya, kababaang loob at pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos. Sa bahaging ito, inihahayag ng anghel na si Gabriel ang napakadakilang plano ng Diyos para kay Maria. Siya ang magiging ina ng tagapagligtas, ang anak ng ating Panginoon. Sa kabila ng pag-aalinlangan at kawalang katiyakan, buong pusong tinanggap ni Maria ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Mga kapatid, narito ang ilang mahalagang aral mula sa ating ebanghelyong ito. Una, ang panawagan ng Diyos ay madalas hindi ayon sa ating inaasahan. Kung makikita natin, si Maria ay isang simpleng dalaga mula sa Nazaret, isang maliit at di kilalang bayan. Ngunit pinili siya ng Diyos para sa isang misyon dahil higit pa sa kanyang inaasahan. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa estado o katayuan ng isang tao. Maaaring tawagin tayo ng Diyos sa mga hindi inaasahang pagkakataon at madalas ang kanyang panawagan ay mahirap unawain o ipaliwanag. Gayunpaman, kapag tayo ay bukas sa kanyang kalooban, makikita natin na ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang lampas sa ating kaalaman at pangunawa. Kapatid, maaari natin bang pagnilayan
sa unang aral na itinuro sa atin ng Ebanghelyo, ito, mayroon ka bang tawag mula sa Diyos na mahirap maunawaan o tinanggihan dahil ang pakiramdam mo ay hindi ka handa o karapat-dapat? Pangalawang aral ng Ebanghelyo, pagdududa at takot ay normal, ngunit hindi ito dapat manaig. Nang marinig ni Maria ang mensahe ng anghel, naguluhan siya at nagtanong, paano ito mangyayari gayong ako'y isang dalaga? Ang katanungang ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao. May pagdududa at takot, ngunit hindi siya nananatili sa pag-aalinlangan. Sa halip, nakinig siya sa paliwanag ng anghel at nagtiwala sa Panginoon. Sa ating sariling buhay, natural lamang ang matakot o mag-alinlangan kapag hinaharap natin ang mga bagay na hindi natin mauunawaan o nauunawaan. Ngunit tulad ng ating ina na si Maria, tayo ay tinatawag na magtiwala at manalig ng walang imposible sa Diyos. Kapatid, pwede mo pang magnilayan ito. Anong mga sitwasyon sa iyong buhay ang nagbibigay sa iyo ng takot o pagdududa? At handa ka bang ipagkatiwala ito sa ating Panginoon? Ang ikatlong aral na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ay walang imposible sa Diyos. Sinabi ng anghel kay Maria, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Ito ay paalaala na dapat nating panghawakan. Sa kwento, makikita natin ipinaalam din ng anghel na si Elizabeth na itinuturing na baog at matanda na ay nagdadalang tao rin. Ito'y patunay na kahit ang mga bagay na tila imposible sa mata ng tao ay posible sa Diyos. Sa ating buhay, madalas tayong humarap sa mga sitwasyon na parang imposible. Mga problema na tila walang solusyon. Mga pangarap na parang hindi kayang matupad o matutupad. O mga sakit na parang walang lunas. Ngunit ang Ebanghelyo ngayong araw ay isang paanyaya muli na maniwala sa kakayahan ng ating Panginoon na gumawa ng himala sa ating buhay. Kapatid, pwede mo bang pagnilayan muli sa ikatlong aral? Mayroon ka bang imposible na sitwasyon sa iyong buhay? Hinihingi ba sa iyo ng Diyos na maniwala at magtiwala sa kanyang kapangyarihan? Ang ikaapat na aral na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, pagsunod ng may kababaang loob. Ang tugon ni Maria sa wakas ng pag-uusap ay napakasimpleng ngunit makapangyarihan. Ito yon, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa mga salitang ito, makikita natin ang kabuuang pagtitiwala at pagsuko ni Maria sa kalooban ng Diyos. Hindi niya sinabing subukan ko o titignan ko kung kaya ko. Sa halip, buo ang kanyang pagtitiwala at buong puso niyang tinanggap ang misyon. Tinuturuan tayo nito na una, kahit mahirap, dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At minsan, hinihingi niya sa atin ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Ngunit kapag natuto natin magtiwala, mararanasan natin ang kanyang biyaya at kapangyarihan. Ito ang ating pagninilay o pagnilayan sa ikaapat na aral. Handa ka bang sabihin ng Diyos, ako'y alipin mo at mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi? Sa anong bahagi ng iyong buhay kailangan mong ganap
na ipagkatiwala ang iyong sarili sa Kanya. Ang ikalimang aral na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ay ang pagtitiwala sa plano ng Panginoon. Si Maria ay hindi nagtanong kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya inusisa kung paano siya tatanggapin ng lipunan o kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang pagbubuntis kay Jose. Sa halip, nagtitiwala siya na ang plano ng Diyos ay laging mabuti. Sa ganitong pagtitiwala, makikita natin ang halimbawa ng tunay na pananampalataya. Maraming beses sa ating buhay, gusto nating makita muna ang kabuuang plano bago tayo sumunod. O humihingi muna tayo ng himala bago tayo sumunod. Gusto nating malaman kung paano ito magtatapos bago tayo magtiwala. Ngunit sana, tulad ni Maria, tinatawagan tayo ng Diyos na sumunod at manalig nang walang pag-aalinlangan. Maaring pagnilayan mo ito, kapatid. Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na sinusubukan mong kontrolin? At paano ka matututo na magtiwala sa Diyos nang hindi mo pa nakikita ang buong larawan? In summary, ang tugon ni Maria sa tawag ng Diyos ay isang huwaran ng pananampalataya, kababaang loob at buong pusong pagsunod. Siya ay tinawag ng Diyos para sa isang dakilang misyon. At kahit hindi niya ganap na naunawaan ang lahat na mangyayari, siya ay nagtiwala. Pinili ng Diyos si Maria hindi dahil siya ay makapangyarihan o isang kilala, kundi dahil siya ay mapagkumbaba, tapat at handang tumalima. Tulad ni Maria, tinatawag din tayo ng Diyos sa ating sariling misyon sa buhay. Maaaring ito'y hindi kasing laki ng pagiging ina ng ating Panginoon, ngunit bawat isa sa atin ay may tungkuling ginagampatan sa plano ng Diyos. Kapag tinawag tayo ng Diyos, maaari nating maramdaman ang takot at pagdududa. Ngunit tulad ni Maria, kailangan nating magtiwala na walang imposible sa Kanya. Mga kapatid, naway may natutunan kayo sa mga aral na hatid sa atin ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Tayo'y manalangin. Panginoon, tulad ni Maria, nais kong buong pusong tanggapin ang iyong tawag sa aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong mga plano kahit hindi ko ito lubos na maunawaan. Puspusin mo ako ng Espiritu Santo upang matutunan kong sumunod at magsabi ng, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Naway maging instrumento ako ng iyong biyaya sa mundo at tulad ni Maria, maging daluyan ako ng iyong presensya sa iba. Amen.